Hello guys! Welcome to another mini vlog. At for today's video nga dahil stay at home mom tayo ay cooking ang ating content. So ngayong araw nga isinigang nga ang ating menu. Ito talaga yung hindi nawawala sa every week namin na ulam. Lalo na nga at gusto talaga ng mga bata yung ganitong may mga sabaw. So anyway, dahil alam ko naman na alam nyo na kung paano magluto nga nitong sinigang, ay isa-share ko na lang sa inyo kung paano nga ba kami nakarating dito sa Canada. Dahil alam ko naman na maraming mga interesado kung paano nga ba makarating dito sa Canada. Sa totoo lang, nauna nga pumunta rito is yung asawa kong si Dudong. Ang tagal din nga bago rin niya kami nakuha. Bali nang galing nga siya noon sa Taiwan at nakarating nga siya dito sa Canada. Sa pagkakatanda ko nga is nag-agency nga siya doon sa may Taiwan. At kung hindi nga ako nagkakamali is parang 2013 nga yata yun. Ang sabi nga niya, sinubukan nga lang daw niyang mag-apply dito. At sa awa nga ng Diyos is nakapasok nga siya. At noong mga panahon nga noon, ako naman is nasa Dubai. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang laki ng agwat ng panganay namin dun nga sa second baby namin na si Ate Louise. Dahil nga yung panganay namin is magsi 16 years old na siya. Hindi nga lang siya madalas sumama dito sa vlog dahil nga medyo nahihiya. So anyway, bali 2013 nga siya nakarating dito sa Canada. At noong mga panahon nga na yun, is hindi pa talaga masyadong mahigpit. At marami ka pa talagang lamiya na makukuha. Hindi tulad ngayon na talaga naman pahirapan na nga makakuha ng lamiya. So anyway, balik na nga tayo dito sa ating kwento. Bali 2013 nga siya nakarating dito sa Canada. At nakakatawa pa nga doon, ay muntik pa nga siyang hindi makapasok doon sa talagang papasukan niya. Dahil dalawa nga silang dumating dito noon at ang available na lamiya lang is iisa. At iyon nga is doon napunta sa kasamahan niya. At buti na nga lang yung agent nila is meron pang alam kung saan may nagbibigay ng lamiya noon. At yun na nga yung naging employer niya na taga Grassland nga. So bali doon nga siya nagsimula sa may Grassland, Alberta. At iyon nga ay Shell pa noon na ngayon nga ay Petro Canada na. At nag-umpisa nga siya dun sa gas station na yun bilang isang cashier. At hindi rin naman naging madali dahil nga pagka kukunin mo yung family mo, kailangan nga is skilled ang profession mo. E noong mga panahon na yon is cashier nga lang si Dudong noon. At dahil nga sa pagtsatsaga niya is naging skilled na nga rin siya at nakapag-apply na nga rin siya ng PR. At habang nakaprocess noon yung PR niya is nakaprocess na rin yung papers ko noon na makapunta nga rito sa Canada. At na-deny pa nga kami nung unang application namin. Umuwi pa man din ako noon sa Dubai dahil nga sabi niya sa Pilipinas na nga lang daw ako mag-antay. Dahil nga daw mas madali nung mga panahon na yon at hindi mahigpit. At ang buong akala ko nga noon hindi na talaga ako makakapunta dito. At ang plano ko na nga lang noon is mag-apply na nga lang sa Pilipinas. Pero sinubukan pa rin naman namin at habang nag-aantay nga ako noon ng papel, is nag-a-apply din naman ako noon sa Pilipinas. Pero ang bilis nga lang din ng pagka-process noon, 5 buwan nga lang ako nag-antay noon sa Pilipinas. At nung pangalawang try nga namin is na-approve na siya. Abay ng pangako ni Dudong noon, ang sabi niya is deny pa nga rin daw. At nawala na nga talaga ako ng gana nung sinabi niya yun. Pero sa awa naman ng Diyos at ayun nga is na-approve naman siya. At nakarating nga ako dito nun sa Canada is noong 2018. At yun lang naman muna. See you in part 2. Bye!